Eto po mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ito ang sinabi ng isang magulang doon sa namatay po na sa shooting, sa Tacloban shooting victim. Ang sabi po dito, after a day, his son's tragic death in the Tacloban school shooting, Christopher Fabian, no, kapilido pa po ng ng aking classmate. Ah, medyo po nakakaintindi po ako ng Ilocano. Ayun. Balik po tayo. And their family has been left devastated and wants justice more than help. Tama. Itong sinabi. We don't want help. We want justice. Sabi po ng ng tatay, ng magulang nung Christopher Fabian po, doon ng ang biktima sa shooting doon sa Tacloban po na paaralan doon sa lugar ng Tacloban. Grabe, sobrang sakit talaga mga kababayan, mga ka-sponsor. Alam po natin, hindi basta-basta mawalan ng mahal sa buhay. Oo, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Pero itong sabi niya, hindi nila kailangan ng tulong, kundi kailangan nila ng justice patungkol kay sa pagkamatay ng kanilang anak, kapamilya. 'Di ba, nakakalungkot po at ito po, basahin po natin ang mga komento dito sa patungkol sa isang biktima. Isa pang ito pa lang si Christopher Fabian, no? Ay ito pa lang ito pa lang isa pa lang yung nagsalita ngayon. They don't want help. They want a no? They want ay justice, no, sa kanilang anak. Ito ang sabi, basahin po natin. Bilang magulang, para sa akin, pagkilala sa Diyos ay nagbibigay sa mga bata na tinatawag na moral compass. Tama po, no? Kahit wala ng mga magulang sa tabi nila para magbantay, kung may takot at pagmamahal sila sa Diyos, alam nila kung kailan dapat lumayo sa masamang impluwensya ng mundo. Masakit man sa mga magulang at pamilya ng mga victims, pero habang buhay na pagsisisi at isisisi sa mga magulang ng mga suspect ang nangyari. So pagdasal natin ang Diyos ang maghari sa atin lahat, 'di ba? Kahit nga po tama po yung sinabi ni Ma'am Anjo Mundano. Oh. Yan po ang kaganapan mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ayun po, hinahanap niyo si Ballpoint. Nandito po si Ballpoint. Oh, ayun. Oh, ayun. Good evening sa lahat, mga kababayan. No? Sumasaya. Di mo na-flex to? Na-flex na ata. Ito. Hindi. Ito. Click na yan. Ayan. Ito. Yan. Ito yun. Yun, nawala. Ayun. O, di ba, mga kababayan, nandito na si Ballpoint. Nakita niyo ba? Ayun. Naka-monitor po yan, no? Ma'am Cesar, Sir Cesar de los Reyes. No, di ba? Ayan, no. Ma'am De La Cruz, Sir Marcus De La Cruz Vlog, no? Good evening po sa lahat. Nakita niyo po ba yan, no? Tindi, no? No, we don't want help. We want justice. Say, family of Tacloban shooting tuloy. Victim, di ba? Ito, ang sabi po ni Ma'am, ang disiplina talaga ay magsisimula sa loob ng bahay. At atin po, kung sa atin po, opinion po natin, opinion nyo, opinion ko, mas maganda po talaga na ang mga bata ay naturuan ng moral. Patungkol una sa Diyos. Muslim ka man, Kristiyano, mas maganda po. Kasi ito yung ang mga dapat ipagmana natin sa ating mga kabataan, yung may takot sila sa Diyos. Lalo na, syempre, tayo ng mga magulang, may takot din tayo sa Diyos. Hindi dahil palasimba tayo, kundi yung buhay may Diyos ay mga kababayan, mga kasubaybay, ay ipamumuhay. Kahit wala tayo sa tabi ng ating mga kaanak, kapatid, kapamilya, no? Ate, kuya man yan o mga kapatid nating maliliit ay meron silang takot sa Diyos na hindi sila gagawa ng kasamaan. Ayun, di ba? Ang hirap po kasi, ito basahin pa po natin. Disiplina ay hindi unang natutunan sa paaralan, kundi sa loob ng tahanan. Ang bahay ang unang silid-aralan ng bata at ang mga magulang ang unang guro.
kung ano ang kanyang nakikita, naririnig at karanasan sa loob ng pamilya, yun ang magiging pundasyon ng kanyang ugali, paggalang at pagkatao. So bago ituro ng mundo ang tama at mali, dapat muna itong maitanim sa puso ng mga bata. Tulad nito, isang pulis, asatsahin sana, no? Dapat ano sana mga kababayan, mga kasubaybay, turuan yung pamangkin natin ng tama. May idol pala niya si Senator Bato. Konektado pala siya, PO1 pasensya. Pero yung kanyang pamangkin ay walang pasensya. Patience is virtue. Humbleness is a gift from God above. Muslim ka man, Kristiyano. Kung meron kang humbleness, meron kang patience. Because, ang para sa akin, lagi kong sinasabi po mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, ang lagi kong sinasabi po sa ating munting channel, Mr. Sponsor, kagabi hindi po tayo nakapag-live, nag-brown out na naman. Ay, blackout talaga, hindi brown out. Kasi ang dilim mga kababayan. Eto, mga kababayan, mga kasubaybay. Ayun, may tumutunog, may tumatawag. Nahanap ko yung cellphone ko. Di okay na. Ayun. Ayun. Sakay na tayo. Patay na. Patay na. Ayan, nandito. Mga kababayan, balik po tayo sa topic na wala tayo. Ang sinasabi ko po, ang kabaliktaran po ng love ay hindi hate, kundi pride. So, kung merong pride ka sa puso, dyan magdi-develop ang hate. Di ba? Tama po. Di ba? Nakakaano no? Dapat magsimula talaga sa loob ng bahay kasi ito talaga yung pinaka-trending na usapin ngayon Ito, at ito pa. Habang hindi pa naganap ang ganitong insidente, sana maging alerto po ang lahat. Pero hindi naman po mabantayan talaga lahat. Because sa mga kabataan, lalo na ngayon, kahit ako naranasan ko rin maging estudyante, mga bulakbol, gagawa talaga ng kalokohan. Kahit ako, gumawa ako ng kalokohan dati. Inaamin ko yan sa sarili ko. Pero yung disiplina talaga, nagsisimula sa loob ng bahay at sa ating sarili. Kahit na gaano man kabait yung nanay at tatay mo, gaano man sila ka makajos, kung ikaw ay hindi ka makatao, kung ikaw ay balasubas at bulakbol kang anak at gagawa ka talaga ng kalukuhan. At yun ang lagi kong sinasabi. Kung meron pong nanonood ng mga teenager dito, wag nyo pong gagawin yan. Sa buong buhay nyo na pagsisihan nyo po. Alam natin maraming chances na ibibigay sa atin dahil tao lang tayo. Meron tayong emosyon, meron tayong bugso ng damdamin, pero wag nating gawing rason yun para pumatay tayo ng kapwa natin tao, kapwa natin teenager, classmate natin, o sino-sino man na trip lang natin. Yung iba pumapatay ng tao dahil pinatay din ang kanilang mga kapamilya at hindi po natin mapipigilan yan. Pero pag ganito po, hindi po ito lang isolated. Dahil marami na rin pong nagaganap Tulad sa Negros, doon. Grade 10, sinaksak ang grade 9. Kanina na naman, doon sa Iloilo, sa Pavia. Estudyante rin. May trip din siya. Tumalon sa tulay. Ayun, Nako, lasog ang katawan. Diba? Pero mayroon naman pong iba dyan, ng mga magulang, balasubas talaga. Kahit nakaranas ako niyan nung ayokong sabihin ng lugar, nung nagtatrabaho ako sa Metal City, may pumunta po sa aming silid, sa aming tinutuluyan, mga kababayan, mga kasubabay, mga bata pa po, mga nasa grade 2 at grade 1. Nagdala siya ng kangkong. Sabi niya po, sabi niya pa, tito, ito po yung tawag nito. Ito po yung sinabi ni Papa na kangkong. Ginawa namin. Binuksan. Pagbukas namin, may marijuana ang sa gitna. Mayroong mga parents talaga na ganyan, mga kababayan, mga kasubaybay. Kaya, bakit ang ibang mga kabataan ay mga balasubas, ang iba ay magnanakaw, ang iba mga adik? Kasi sa sulob ng bahay, nakikita nila, ganun yung parents nila. Pero hindi naman po lahat. Pero may ganyan pong mga magulang. So, we must pray for not only for our children, but we must pray for our siblings, sa mga kapatid natin, na may mga anak na sana, sila ay magiging good example
Sila, ang loob ng bahay ay diyan magsa-start, eh, na ikaw ang magulang, ikaw ay magiging, ehemplo, magiging good example ka sa mga anak mo, sa paligid mo, sa mga kapitbahay mo. O tularan ka nila hindi dahil balasubas ka, kundi tularan ka nila dahil meron kang mabuting puso, meron kang mabuting asal, 'di ba? At ito, dalawa 'di ba sabi ko in-explain ko na po, 'no? Masakit talaga sa magulang na mawalan lalo na sa isang anak, anak mo pa ang nawala or kapamilya mo. Masakit po talaga mga kababayan 'no, mga subaybay dahil, wala namang ginagawa itong bata, eh. At ito ang batang ito, si, Christopher Fabiano, mga kababayan, mga kasubaybay, hinaharang niya talaga yung gunman, yung, ng baril, ha? Mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ah, Hinarang niya po talaga para hindi halos sila matamaan do'n at siya yung napuruhan din, una. Kasi siyang humarang talaga doon sa gunman, doon sa harap ng pintuan, 'no, 'di ba? Anak ng buwan, anak ng buhay. Kaya ako saludo ako sa batang ito, eh. Pero masakit talaga dahil namatay siya. Ito sabi, "Tama na Andong. Ako Bisaya, Ilocano ako, pero nung minsan talaga yung anak ang dahilan kung minsan ang mga magulang idol kaya tayo 'wag natin tularan si Digongyo," 'di ba? Kasi 'di ba nakita niyo po itong conversation ng mga gunman, mga gun na teenager, 'no, ng mga pumatay, ay ng maril. 'Di ba idol nila si former president. So, okey lang pala na kahit pumatay sila ganito, ganyan. 'Di ba naging na-neutralize na lang, naging normal na lang, ay na-neutralize, naging na-normalize na yung pagmumura, yung paggawa ng, hindi ba kaya-aya, kahit sabihin natin hindi natin isisisi 'no. Pero idol nila, kasi nakikita niyo, sa EJK pa lang, eh. Dito daming nag-react sa patayan na dito, sa shooting, do'n sa saksakan sa Cavite, yung babae na nanaksak. 'Di ba? Kasi idol nila, eh, naririnig, nakikita nila sa mga balita, ganito, idol ko 'to. Okey lang pala pumatay ng ganito kasi may justice naman, may justice system, ang, bagal ng justice system sa ating bansang Pilipinas tulad nung, hazing doon sa mga, ano ba 'yun, Air Force ba 'yun o ano yung, grupo na 'yun, sundalo, yung, namatay sa hazing, for 5 years 'no, kahapon lang sila nabigyan ng justice. For 5 years, ganyan kabagal, usad pagong ang batas sa Pilipinas, daming proseso, sa daming kung ano-ano, tsetche-buretche. Hindi naman ako naninisi, pero yan talaga ang totoo. Huwag naman kayong magalit sa akin. Ganyan naman talagang realidad. Kung sino tatanungin natin, puro puro halos talaga ganun. Ang bagal. 'Di ba kaya nga may kantang Tatsulok, eh. Yung hustisya ay para lang sa mayayaman. 'Pag pulis ang nagkasala, ang tagal, may mga due process pa. Pero 'pag sibilyan, 'no, ultimo sibilyan, kahit nagnakaw lang ng candy, kulong ilang taon. Pero 'pag may, katungkulan ang, gumawa ng kabulastugan, 'no, hindi makukulong. Ang bagal, anak ng buhay. Hmm, Ganyan kabagal ang justice system ng bansang Pilipinas. Oh, anak naman ng buhay, oh. Pati ano 'no, mabilis pang manggan. Nung ninakaw, may kasama kami si Cars Allen, kasama po namin 'yun sa pagkanta. Nagnakaw lang ng saging po 'yun, dahil gutom siya, 2 taon sa kulungan, oo. Pero yung mga magnanakaw diyan na makilala natin ang ay naku, sarap ng buhay nila, oo. May mga mansyon pa. Bulok talaga ang sistema ng ating bansa. 'Pag ang gumawa ng kasalanan ay nasa higher table, anak ng buhay. Mga oligarko, ang bagal, marami pang proseso 'pag, ultimo ka lang. Tulad nito mamahayag ka sa isang YouTube channel mo. 'Pag tinira ka nila, marami kang kaso. Pero 'pag sila may mga kaso, anak ng buhay, ng mga hinayupak nila, ang bagal. Wala pa, minsan maa-acquit pa. 'Di ba po? Kaya tama ito. Sampal po sa lahat ito.
no? Itong sinabi ng ama ni Christopher Fabian na we don't want help. We want justice. Tama. Ito dapat mabigyan ng hustisya eh. Wala namang wala, hindi alam ng bata kung kailan siya, baka na kung babarilin siya that day, that time. Hindi po alam, no? Oh. Ay naman talaga eh, nakakamura. Kaya ang gagawin po natin, no, masasabi ko lang, ngayon, sa mga nabiktima, let us pray, let us seek justice. No? Kahit sa prayer lang, hindi man natin sila kaano-ano, tulad kay Baterbonia, no? Hindi man natin sila kaano-ano, pero they are Filipinos. They are mga teenager na meron mga pangarap sa buhay na gustong abutin para umahon sa kahirapan, para maiahon ang kanilang pamilya, mga magulang sa kahirapan. O yung iba kasi sabi nila, nagagawa daw ng mga kabataan pumatay, gumanyan, at kung ano-ano pa dahil sa kahirapan. Katamaran lang yan ng buhay. At ito, no, alam ko siguro hindi naman 'tong mga anak anak pawis itong namaril eh. Pero bakit gagawa ng dahil lang sa buhok daw, yung isa dahil sa gupit niya daw. No, ang lagi ko nga sinabi ko nga kahapon, ako nga yung mukha ko araw-araw kong dala, hindi ko nakahiya eh. Kahit i-bully niyo pa ako diyan. Ang weak naman. Weak ka dahil binuli ka, pero hindi ka weak dahil pumatay ka. Ano ang buhay? Ano tawag sa'yo? Ano ka? Hero dahil pumatay ka ng kapwa mo estudyante, kapwa mo teenager? So, hero ka? Ako man ang buhay talaga eh, no? Ay, nako. Sarap no? Sarap lamutakin yung mukha eh, no? Ako naaawa at naiinis ako eh. Pero kailangan talaga umiral yung justice system sa tingin ng bayan. Nakakaina na. Kaya ang lagi ko, bago tayo lumipat sa ating next topic po mga kababayan, mga kasubaybay. No, this is your Mr. Sponsor, no. We need to pray. Not only for our country but also for our family. No, sa mga siblings natin, sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga magulang, no, na hindi sila aabot sa ganito at hindi sila aabutan ng ganito. Dahil wala na, palala na ang mundo. It is written in the prophecy. Muslim ka man, Christian, nakasulat na yan. So, dapat mapagmatsyag, mapagbantay tayo. Eto na naman. No, dahil sisi sila sa presidente. Anak ng buhay. Sa mga nangyayari na ganito. Ang tanong doon, pati si BP Sara, ganun yung sinabi niya kahapon, di ba po? Siya ba? Hindi siya part ng government? DepEd secretary siya eh. Kung walang guard, sino dapat na magpapasahod sa guard? Di ba yung school? Kung walang budget ang school, yung PTA. Sino ba yung buaya na sa OBP? Ha? Anak ng buhay no? Yun lang masasabi ko, pero kahit ako medyo galit ako dahil sa pangyayari, meron pa rin tayong pusong makapilipino. Kaya let us pray for this people, for this family, for these parents. Sa mga parents na namatayan na sana mabilis yung hustisya. Mabigyan ng hustisya ang kanilang mga anak na namatay, nasugatan at kung ano-ano pa. No, hindi lang sa Tacloban, kundi doon sa General Trias, sa Iloilo, sa Negros. Meron ganun. Panahon ni Duterte, ganun. Meron din. Shootout, meron din. Patayan sa loob ng mga paaralan. Palala ng palala, di ba? Mga kababayan, mga kasubaybay. At yun lang po, proceed pumunta tayo sa ating next topic. Ano?